everyone, this is Mama Che at nagbabalik sa pag-update sa garden. It's been a while na rin na hindi ako nakapag-update sa garden ko. Ano na tayo ngayon, 20th of July, and i-update ko kayo kung ano na nangyari sa aking garden. Simula tayo dito sa loob ng greenhouse. Medyo crowded na sa pagdaan dito sa loob ng aking greenhouse kasi yung mga tomato ko is sumahaba na sila. Ayan, sobrang daming bunga nila. So blessed sa mga bunga. At ilang beses na rin ako nakapag-harvest ng ito beef tomato at yung lalo na yung mga cherry tomatoes, yung strawberry cherry tomatoes. Ayan, daming bunga yan sila. At saka itong snack pepper na to, ilang beses na rin ako nakapag-harvest niyan. So, ayan. And ito yung melon ko. Ayan, ortolani na klase na melon. Ayan, dalawa lang yung nagbunga, yung iba hindi gumana. Pero siguro okay lang tong dalawa to para lalaki pa yung mga yan. And behind dito, may tinanim akong okra doon banda. Ayan siya, wala pa yan siyang bunga, on the way na. And itong eggplant na to, ilang beses na rin ako nakapag-harvest nito. And still flowering pa more to go na yan siya. Ayan, nakapag-harvest lang ako kanina. Ginawa akong tortang talong kaninang umaga. And ito din, may tatlong okra lang ako dito. Tatlo lang yung nag-survive so far. And yan may bulaklak na. So, ayan. So, crossing finger ako at mabuhay yan kasi last year hindi ako nabuhayan ng okra at wala akong na-harvest. So, may isa pa doon, yan. Okra din siya. So, cross fingers, Mama Che, at makapag-harvest ng okra. So, yung malunggay ko, ayan, nakalimutan kong diligan kaya namatay, nawala yung dahon. So, may tumubo na dyan na maliit. So, hoping na mag-catch up yan sila at babalik yung buhay nila. So, itong tomato ko, sobrang haba na to siya. So, ang nangyari is, galing doon sa rooftop, dinaon ko to yung rope niya, kaya nagiging ganyan na siya. Ayan yung vine niya, pahaba. Ayan siya. Kasi pag hindi ko yun gagawin, lalampas na yan sa labas ng bintana dyan sa taas. Kaya nakaganyan yan sila. Ayan maraming bunga pa Ayan. So, may carrots. Oh my goodness. Nag-harvest. Pasensya na. Gandito kasi yung bunso ko kanina. Nag-harvest siya ng carrots. Ang makukuha niya lang talaga is dito banda kasi abot niya. Yung sa dulo doon, may carrots pa yan dyan. Hindi yan maaabot. Ayan. So, may eggplant ako dyan banda. Ayan. Ilang beses na rin nakapag-harvest si Mama Che ng eggplant. Ayan. Super dami ng bunga ng ating eggplant ngayon dito. Ayan meron pa yan dyan. Ayan. And itong klase na, saglit. And ito din siya. Ibang klase dito na eggplant to siya. Ito yung medyo malalakit matataba na klase na eggplant. Yung usually dito sa European. Ayan. And ito yung aking snack cucumber. Ayan. Medyo na isa doon. Palaki na. Kaka-harvest ko lang kaninang umaga sa 2 at saka kahapon ng 4. So, yung iba, hindi namatay. Ayan, ewan ko kung bakit. So, okay lang kasi dami na din akong na-harvest na cucumber dito. At saka ito yung mga mahahabang klaseng cucumber. I think this is not ready yet. Kasi medyo kulubot pa siya Ihintayin ko muna to kung maging ganito yung skin niya. Tsaka ko to siya i-harvest. Ayan, more. Ayan, ito snack cucumber din to siya. So, yung mga anak ko lang pinapakain ko ng aking cucumber dito kasi mahilig sila sa cucumber. At yung aking sitaw, may bunga na akong sitaw Ayan, pwede na to. Pero bakit ganito yung kulay? First time ko kasi nakapagtanim ng sitaw Magiging super green pa ba to pag medyo malaki na? Kasi parang kulang ata to ng kulay. Ewan ko lang ba kung bakit. Ayan. So, more on cucumber din ako dito. Ayan. Etong cucumber ko is nagka-disease to sila. Nagka-spider mites to sila sa ilalim. Kaya tinanggalan ko yung lahat ng mga dahon sa baba para hindi sila masyadong ma-spread at saka ma-save ko yung tanim. Kaya ito na yung mukha nila ngayon. Sobrang medyo okay na yung dahon nila, healthy na at lumalaki na din siya. And ito din siya Sinisave ko sila.
And I need to spray them. Ayan. Ayan. Bumili talaga ako ng pump na ganyan, okay, para ma-spray ko sila. Tubig lang naman ang in-spray ko sa kanila. Once in a while, nag-mix ako sa tubig with soap tsaka oil. Yung first na tinitreatment ko sa kanila. And then the next day is tubig lang. Ayan. Kasi ayaw daw nila ng medyo matubig-tubig. So, let's move on. Yung bay leaves ko. Ayan. Okay na okay. Dito na ako kumukuha ng bay leaves ko pag ako'y mag-aadobo o kahit na gumagawa ako ng spaghetti sauce, ganyan. Naglalagay ako nito kaya bumili talaga ako ng tanim nito. Kasi para makakatipid si Mama Che. Ayan. So, ito yung aking Kaos chili. Ayan. Ito yung pinakamanghang na chili so far sa na-test namin ng asawa ko. Ito siya, medyo kulubot, manghang yan. And ito is yung, may ano na siya, oh. May pula na siya. Ayan. Ito yung mild chili. Mild lang yung nakalagay doon nung binili ko yan sila. Nag-save lang ako ng seeds from last year, kaya hindi ko alam kung ano ba talagang klaseng sili yan. Ayan. So, ito yung paprika or yung bell pepper. Ayan, hindi man humaba siya. Medyo okay lang yung size nila. I think this is turning to red na, oh. Nag-ano na siya, nag-iiba na yung kulay nila. And I still have more snack pepper. Yung abundance ng bunga, oh. Tingnan niyo. Hinahayaan ko lang yan dyan. Wow, 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 wow. And ito, nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Ito lang yung nag-iisang tanim na nabuhay out of hundreds of seeds. Kaya so happy ako na at least may isang nabuhay na tanim. So, hindi ko to sila i-harvest. Maghihintay ako na makapag to ng red na ito ng ganyan para makapag-save ako ng seeds for next year planting. So ayan, ito yung Thai chili, ang daming bunga, oh, 'di ba? Yan, hindi din to siya masyado maanghang talaga. Ayan. And nag-iiba na yung kulay niya, oh. I think mag-ano na to sila, turning red na. So, ang plano ko next is mag-invest ako ng dehydrator kasi gusto kong gumagawa ng chili powder or mag-ano ko ng chili flakes. So, try natin dito ng isa. Ito yung carrots na kino-companion ko sa aking mga chili na yan kasi sayang yung space dito na empty eh. So, let's try one kung anong hitsura nila. Ayan. Oh, okay lang so far. Yan. So, hindi naman ako nag-expect na malaki kasi maliit lang tong bucket na yan eh. So, pwede na to siya sa bunso ko. Mahilig yun sa carrots eh. And, ito yung aking, ano ba tawag to? Habanero chili. Ayan. So, waiting ako na lalaki pa to sila. Ewan ko kung lalaki pa ba yan siya. Hopefully, lalaki pa yan siya. Yung green niya, hindi masyado maanghang nung tinatry kong i-test siya. So, eto, hindi pa to nakapagbunga yung eggplant. Ito yung mga malalaki na eggplant. Kasi hindi to nakapagbunga dahil hindi napasukan to ng tawag nito ng araw. Kasi before may apat tong napalibutan kasi itong apat na brassica plant or yung broccoli. And ito masaya na yung carrots dito banda kasi naarawan na to siya. Dati kasi hindi kasi dahil nga sa tanim na broccoli na sobrang lalaki ng mga nila dahon. And ito yung aking mung beans. Ayan. May bunga na siya, oh. Ayan. So, nabuhayan na ako ng mung beans last year kasi hindi sila nag-success kasi andun lang sila sa labas sa tinanim. Namamatay sila dahil sa lamig. Kaya sitaw din yan. Wala pa yung bunga kasi late ko na to siya na transplant. And more on snack pepper. Ayan, nakapag-harvest na din ako dito. So, tuloy-tuloy lang talaga ako sa pagtatanim nito next year. Ayan, I love it. Ayan, sarap to pang snack, mga bata. Nag-i-enjoy din yan. Ayan, ito yung aking beef tomato. Nasa baba na kasi nag-down na ako nito. Sobrang daming bunga, oh. Oh, diba? Wow, wow, wow. Ayan. And, ito yung isa rin to sa mga habanero chili. Ayan yung ilalim. Hindi sila ganun kalaki. Ito. Ito yung medyo malaki to siya. So, pag mapula na to, itatry ko din siya kung gaano ba to sila kaanghang. Ayan.
And yung mga basil ko, ayan, ilang beses na din tong na-harvest ko. Nagawa na ko ng pesto ng ilang beses. Basil pesto, ang sarap talaga. And dito naman banda, yung aking bell pepper. Ayan o, nag-ano na siya, nagko-color na siya, and sobrang laki niya. Ayan o, super excited ni si Mama Che. And more bell pepper din dito, pero hindi ito marami. Okay lang. And still more, tignan nyo, more eggplant dyan. Ito yung mga malalaki na eggplant. Yan, matataba. Oh, yan. So, dito yung, ito pa, may isa pa akong klaseng tomato dito. Nakalimutan ko ng pangalan nito. Pamadero, okay. Pomodoro na tomato. Ayan. Yan. Wala pa akong nakitang hinog dito sa pomodoro na tomato na to. Yellow do ata to siya eh. So, we will see. So, ito yung aking San Marzano na tomato. Actually, hindi siya masyado marami yung bunga niya. Ewan ko lang kung bakit, dahil siguro nagpo-pruning ako sa kanila. So, maybe ano to sila, hindi to sila undetermined siguro to na determined siguro to na tanim. Yeah, hindi nagbunga. So, ayan. Ayan. So, parang hindi ata ako makagawa ng maraming tomato sauce. Bumili kasi ako ng San Marzano na tomato para sa pangkaning na tomato sauce. So, yun ang ganap sa loob ng aking greenhouse. Pasok naman tayo dito sa medyo maliit na greenhouse ko. So, ito yung first na greenhouse ko. Kaya, na-inspired akong bumili ng glass na greenhouse kasi maganda yung effect last year nung bumili ako neto. So, ayan. Yung melon lang yung nasa loob dito. And eggplant. At bitter gourd or ampalaya sa Pinas. Ayan, may isang nagbunga na siya. Diba? So far, sa ngayon, isa pa lang. So, nagtingin-tingin lang ako sa medyo maliliit kasi nagsi-self-pollinate ako dito para for sure talaga na mag-pollinate siya. Yung ganyan, Diba? And, yung mga melon ko dito, actually, wala pa silang bunga talaga. Nagpo-form lang sila ng ganyan, pero hindi nahuhulog yung mga yan kasi hindi na masyado na nakapag-pollinate. Late din to sila na lumaki kasi dahil sa lamig dito kasi sila sa labas hindi ko sinesarado yung bintana. Pero I hope they will still catch up at makapag-harvest din ng bunga dito, hopefully. Dito banda naman is may tomato akong tinanim dito. I think this is the pomodoro na San Marzano, ayan. San Marzano to na tomato. Ayan. And may beans din ako dito sa ilalim. Ayan sila. So, every time na may makita akong space, tinataniman ko talaga ng kahit ano, pag meron akong mga seedling na itatanim. Sayang kasi ang space eh. So, dito naman sa kiliran ng aking mini greenhouse, supposed to be dito yung aking mga strawberry. Pero unfortunately, wala akong masyadong harvest na strawberry dahil ibang strawberry yung natanim ko. Kung baga, ang tawag is wild strawberries. So, itong natira na to, ito yung tunay na strawberry na lumalaki yung mga bunga. Yan. Late na to sila na mga strawberry. Hindi na yan lalaki. At end of season na nila sa mga strawberry. Tinanggalan ng asawa ko yung kahoy dito kasi bala ko dito is gagawa ako or bibili ako ng isang greenhouse. At gagawa ko ng greenhouse dito. Mas maganda kasing effect sa loob ng greenhouse. Tingnan niyo mga tanim na yan, Diba? And ito din. And ito yung aking mga peas na ewan ko kung ano na nangyari. Kasi nalalaman na to ng mga bata na may peas dito. And pitas lang sila ng pitas. At kung makapagpitas pa naman sila, hihinihila nila talaga. So yung iba is nasisira. So, ayan. Yung mga bata lang talaga nakapagkain ng aking mga peas. And ito yung aking mga potato sa pot at saka raised bed. And soon, i-harvest ko ng mga yan pa isa-isa, paunti-unti. So, ayan. And ito yung strawberry ko na natawag nito, Fragaria Singer.
Ayan. So, magsisave ako ng strawberry dito. Itong yung mga runners. Hindi ko sila tatanggalin kasi magpapaspread ako ng mga ano niyan, bagong strawberry. Ayan, bagong strawberry na yan siya. Ililipat ko yan sila sa maliit na pot para itanim ko. And dito banda naman sa aking isang raised bed. Ito supposed to be a peanut raised bed lang sana to. Pero sabi ko nga, this will be my last na pagtanim ng aking peanut kasi hindi talaga ako happy sa result. Ayan, may bulaklak na sila pero I'm not sure if kung may bunga ba yan sila. So, nahirapan kasi akong magtanim ng peanut dito dahil sa weather namin dito. And ang tagal din nilang magbunga. So, may mga tumubo dito na potato. I think every year ata to sila may tumutubo dito kahit na hindi ko to sila tinatanim dito. Mga self-growing na potato. Meron pa din yan dyan banda. So I think i-harvest ko din to. Titingnan ko kung ano bang laman dito. Kung may kung nagkakalaman ba yan dyan. So ayan. And ito din yun, mga bagong tanim ko na strawberry. Ayan. So, I need to find more pot na talaga para mailagay ko to sila para mapadami ko to sila. Ayan. So, mga strawberry raised bed nito sila at dahil iba yung natanim ko, mga wild strawberries, tinanggal ko na sila kasi ayaw ko sa kanila. Gusto ko yung tunay na strawberry. And ang bait ng aking stepfather, binigyan niya ako ng tawag nito, asparagus na tanim. So, pag ma-renovate ko na yung area ko doon banda, i-renovate ko yan dyan banda. At doon ko itatanim yung aking asparagus. Gusto ko maraming asparagus para madami akong ma-harvest. Ang sarap kasi nito eh. And dito naman, isa din to sa hindi success ng aking potato raised bed. Late ko na to sila natanim. And I think the reason why, kung bakit hindi to sila naglabasan, kasi sobrang init that day na tinanim ko sila. And I think tiniligan ko lang sila once or twice. And super dry talaga yung soil na, tingnan nyo. Super dry yung soil na at hindi ko sila diniligan kasi nga mahal yung tubig. At ang sobrang laki dito. So, yeah, it's my fault naman. Pero at least meron doon ba na hindi lang ako talaga sure kung may bunga ba yan talaga dyan. So, maybe I will try to check later kung meron ba talaga. So, yeah. And dito naman banda, buti nakapagtanim ako ng beans dito sa peanut raised bed ko. Sa gilid-gilid lang naman. Ayan, bush beans to sila. Oh, daming bunga oh. Oh, diba? Ayan. Super ganda. Super happy ako sa result dito. Ayan. And ito yung salad ko. I let them flowering para makapag-harvest ako ng flowers kanila. Para makapag-save ako ng seeds for next year planting. Ayan. Ito yung leeks. Hinahayaan ko din yan siya for pollination at saka mag-harvest din ako ng seeds nito para for next year planting din. Kasi wala na akong seeds ng leek kaya wala akong maitanim na leeks for now kasi naubusan na ako ng seeds. Last na leeks ko na tanim is tinapon ko na kasi napaaga yung pagtanim ko. And this was my garlic raised bed. Ayaw kong ma-empty siya kaya nagtanim ako ulit ng peas, carrots, peas, carrots, peas, carrots, peas. Ayan. So hopefully makapag-harvest din papaano dyan. And ito, may dalawa kong romanesco dyan at saka tatlong cauliflower. Ayan. And dito banda naman yung isa kong tomato raised bed. Ayan. Wala din itong masyadong bunga. Again, kasi hindi ako masyadong nagdidilig dito. Napapagod na ako. May drip irrigation ako pero hindi ko in-install. Napagod si Mama Che, tinamad. O ano bang tawag dyan? Tinamad. Ayan. Ayan, may bunga oh. Pwede na to pang pang-ulam bukas, no? Ayan. Ang dami nilang bunga, di ba? Kaka-harvest ko lang to the other day. Ngayon, makakapag-harvest na naman ako ulit. Di ba? Ang galing. Ayan, may mga bunga pa ko dyan na beef tomato. Ang sarap ng beef tomato. Nung nag-bake ako kahapon. Gustong-gusto ng asawa ko. And lipat tayo dito. And this was my potato raised bed. And now, this is empty. So,
I transplant my, ano to sila, Brussels sprout. Yung Brussels sprout ko din is konti lang yung nag-germinate. I think it's only 2 or 4. I'm not sure. Yeah, only 4 or 3. And my kale din ako dyan. I think nasira yung isang kale dyan. Kale din yan, at saka kale din yan siya. Red na kale. So, may empty space pa ako dito. May ano ako dito, heart cabbage ako doon na bagong punla ko. So, I think I will plant them there. And so, dito yung area na plano kong i-renovate ko to siya. Tatanggalin ko lang to siya at magre-reform ako kasi ito yung aking asparagus. Gusto ko ng maraming asparagus. So, gagawa ako ng isang box dito para magtanim ng maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6 or more if maraming asparagus na punla yung aking tatay na binigay sa akin. So, ayan. I have more celery yan dyan. Nakapag-harvest na rin ako niyan dyan. Hinalo ko sa aking spaghetti sauce. So, ito yung aking beans. Ayan, dami na talaga akong beans. I think I have a free dinner bukas. Kaya konting ano lang, karne, okay na to panghalo, 'di ba? Pang mix. Ayan, so more zucchini. Ayan. I have more zucchini. I've harvested many times na dyan sa yellow and then the green one. They are so tasty while it is young. And more brassica plant. This was my brassica plant. And this is a sprouting purple broccoli. Ayan, ganyan lang siya. Masarap na to siya. Kahit i-boiled or i-fry or i-oven or kahit ano, masarap to siya. And sprouting purple broccoli din yan dyan. And that one, tingnan natin ang malapitan. Ito yung aking heart cabbage but I don't think na ma-harvest ko yan kasi sobrang ano na siya sa mga insekto. Mga caterpillar cabbage yan din siya. So, buti na na-harvest or nakapag-harvest pa ako ng 2 heart cabbage yan dyan. And this is my onion. Late ko na to sila na transplant. And I'm not sure kung makapag-harvest ako dito ng malaki kasi hindi ko siya dinidiligan and it looks very dry. Ayan. So, and ito yung aking muscat na pumpkin. So, I think may bunga na yan dyan, I hope mag-germinate yan dyan at tuloy-tuloy na. So, kasi hindi pa ako nakapag-harvest niyan. And ito yung aking mais na raised bed or 3 sisters na raised bed. Meron ako dyang mais, squash, at saka peas or beans. Ayan. So, late na din to silang natanim ko tong beans and they are going to flowering, producing fruits na. Ayan. So, looking forward with that one. And ito yung aking peas. Mga bata lang din ang kumukuha niyan dyan. Kaya yung iba is namamatay kasi yung mga bata kung makapagpitas, wagas talaga sila. So, at least nag-enjoy sila sa pagpipitas at sa pagkain ng mga peas. Marigold. Ayan. Ganda nila, no? So, may mga bunga na rin tong aking mga mais na yan. So, ayan, diba? Tingnan natin dito banda. Ayan. Eto siya. O, diba? Yan. Kasi ito yung unang namunga. Kaya dito banda medyo maraming bunga. So, I'm not sure if this is ready to harvest talaga. Kasi ang sabi nila, pag mag-brown na daw to siya, this is ready na daw. Pero, pag pinipislit ko naman dito, parang I think hindi pa sila ready or baka siguro na masyadong laman to siya. So, I will check it later. And they have a companion plant here. This is my sweet peas. And yung mga bata lang talaga nakapag-enjoy sa pagkain nito. And I'm so happy at least mga bata is nag-enjoy din sila. And then sa gitna doon naman, pag makikita nyo, ito. Yan yung aking mga beans. Yan, mga 3 sisters yan sila dyan. And my squash din na dyan sa gitna. Okay. So, ito banda naman is yung aking onion na tanim. And I think I will harvest soon kasi tinanggal ko na yung mga flower dito. They're going na, na siya, nagbabulb na siya. So I'm not sure or I think sabi nila pag yung onion daw pag magbabulb na daw yan siya dyan. Ito yung bulb niya. Pa-flowering. Ayan siya. So it means na hindi na daw lalaki yung bulb. So I think this is in a good size naman to siya. So ang gagawin ko dito is itutumba ko lang tong siyang pag ganyan lahat dito. Tapos I leave them in the ground for at least a few days. Saka ko sila i-harvest.
And pag na-notice nyo, ito sila walang straw at ito merong straw kasi nag-experiment ako kung anong magiging resulta sa with and without a straw. And so far, I think the result is okay lang din naman kasi akala ko dati pag maglagay ako ng straw, the outcome will be very small. But so far, satisfied ako sa result niya. Kaya katulad dito, medyo malaki to. Malaking bulb na yan siya. Ito, okay, normal size na yan para sa akin. And yeah, so maybe next year maglagay ako ng straw sa whole raised bed kasi itong straw na to nakakapag-help to siyang mag-retain ng moist sa soil na para hindi madali silang mag-dry. So, I leave some bulbs here para makapag-harvest ako ng seeds next year. So, hopefully, ayan. So, I am really wondering why yung aking mga onion na to is nag-flowering sila or nagbabulb siya ng ganyan kasi I started from seeds. Sabi nila, bihira lang daw magkakabulbs yung aking mga onion ng ganito pag from seeds talaga. Dahil siguro pangit yung weather namin, init, lamig, kaya na-stress sila. So, yung white onion ko, eto, pag ganito na sila sa sarili nila, it means na ready na to sila pang i-harvest. Kaya, yung iba i-harvest ko sila at yung ibang may nagkaka-bulb, ito, tinanggal ko na to sila. Pero I don't think so, nalalaki pa yung bulb dyan. Kaya, i-harvest ko na to sila soon. So, ayan. And tingnan natin dito sa banda yung walang straw. And yeah, they also have a very decent size. Ayan. Akala ko talaga hindi ako makapag-harvest ng onion. Akala ko talaga nasira lahat. Dahil sa, tawag nito, dahil sa allium leaf miner. Tingnan niyo siya. Ayan siya. Pero so far, yung result naman dito niya is maganda din naman. Hindi siya nasira. So, buti hindi ko tinanggal lahat, harvest lahat. Hinayaan ko lang sila. And i-harvest ko to sila soon. And dito banda naman, nagulat ako kahapon nung pumunta ako dito. Kasi may nagtatago palang isang squash dito. Ito yung pumpkin na pang Halloween. Ayan siya. Hopefully, makapag-harvest ako niyan para sa pang Halloween. Ayan, para sa mga bata. So, yan. Yung ating tour sa garden ko, yung plano kong gagawin is gagawa ng pot para sa aking strawberry, para gagawa ko ng bagong strawberry plant for next year. Dadamihan ko na sila sa pagtanim para marami akong maitanim na strawberry. Pero yung mga bili kong strawberry, doon ako kukuha para paramihin sila. Yung mga runners nila, yun ang isisave ko, itatanim ko para for next year planting. And yung sa dulo doon, patapusin ko na sila. Yung banda doon, patapusin ko muna silang pagtanim hanggat ma-harvest ko, tsaka ako magre-renovate doon. Siguro mga pag autumn season na ko sila na i-renovate. And dito naman banda, katabi ng aking tawag nito, greenhouse. Ang plano ko is gagawa ng isang greenhouse dito, pero hindi na yung glass na ganyan na greenhouse kasi mahal yan eh. So, doon ako sa medyo budgetable na price. So, undecided pa rin ako kung anong klaseng polytunnel ba na klase na greenhouse. But we will see. Pero plano ko talaga is isa pa dito para makapagtanim ako ng maraming melon, eggplant, ampalaya, ano pa ba yung ibang medyo green, munggo, yung mga ganun, na mga heat lovers na mga tanim na hindi kailangan mag-pollinate. Or yung mga melon, pwede ko naman yun sila i-self-pollination gaya doon sa loob ng greenhouse, nag-self-pollinate ako doon. So, yeah. I guess that's all for today's video. Thank you everyone for watching. See you next time. Bye-bye.